dumako naman tayo sa Aurora na matindi ring binayo ng bagyong Uwan. Kamusta ang paglilinis at pagkukumpuni dyan ngayon, Evan? Yes, Denise, nandito tayo ngayon sa Dinalungan, Aurora. Kakarating lang natin dito. Kwento ko na lang din kung paano yung itsura nung naging biyahe namin dito. Dahil ngayong araw lang naging possible yung nasirang coastal areas doon sa may Sitio Ampir, sa may doon yung nasirang coastal area. Kaya naman pahirapan yung pagpunta namin dito dahil kanina lang tuloy-tuloy yung clearing operations doon, kung saan naman gumamit na actually ng mga heavy equipments yung DPWH para lang ma-clear at magkaroon na ng maayos na dadaanan. Pero up until now parang one lane lang yung makakadaan sa mga oras na ito. Kanina rin nakita rin natin yung ilang mga barangay officials ng Sabang Beach na naglilinis na rin nung mga naiwan na debris, pati yung mga buhangin na iniwan nung malalakas na alon. Pero ngayon, kasabay niyan, kahit pa paano raw, according sa last update ng Aurora PDRMO, naibalik na raw yung karamihan o yung ilang lugar ng mga kuryente. Pero kanina nagtanong-tanong tayo dito habang nandito tayo sa may Dipakulaw, papunta tayo dito sa may Dinalungan, may mga bayan pa rin na wala pa ring source ng kuryente. Mga 3 araw na raw silang walang source ng kuryente. Kaya naman yung kanilang communication is very limited din dahil yung signal down din, walang signal, so pahirapan yung communication at that time. Pero according to sa PDRMO, karamihan ng mga kapatid nating nag-evacuate para nung tumama yung super typhoon na Uwan, nakabalik na raw sa kanilang mga tahanan. Pero so far, may mga nakausap pa rin tayong mga residente na bumalik nga, nakaalis na sila ng evacuation center, pero wala naman daw silang matitirahan ngayon dahil tinangay ng alon, ng hangin yung kanilang mga tahanan. Yung description nga sa atin sa kanila, tila naging panggatong na lang yung kanilang mga dating bahay. Pero according kay Governor Sid Galvan, magbibigay daw sila ng construction materials para makapagsimula ulit yung mga apektadong residente. Kasabay niyan, sabi rin niya kanina, kahapon, na maghahanap sila ng relocation site kung saan pwede daw pumunta or mailipat yung mga kapatid nating nawalan ng bahay dito. Pero sa ngayon, ang priority daw nila is pagkain, damit, at yung medical assistance na kailangan ibigay doon sa mga kapatid nating nasalanta ng Typhoon Uwan. Paglilinaw lang, Evan, sa Dinalungan, yan yung landfall, di ba? Tinitingnan ko yung mga doon sa likod mo. May nakikita ka ba dyan na sabihin natin ng mga bakas kung gaano kalakas ang naging pagdating dyan ni Uwan? Pops, sir, dito medyo malayo kasi tayo doon sa coastal area. So kung papakita ko konti, nandito tayo sa may Dinalungan Municipal Hall. Kung saan testingin natin, pupuntahan natin yung kakausap tayo ng official, pero so far wala pa. Pero lakad lang tayo ng konti kasi hindi tayo medyo makalayo. Yung signal medyo nagda-down. Pakita naman dito, itong kalsada palot ng putik, medyo makapal yung putik. Pero doon, Pops, doon sa talagang coastal area, makikita talaga yung mas affected na mga lugar. Ito, kung maririnig nyo yung tunog ng generator, kasi karamihan pa rin ng mga lugar dito sa may Aurora, wala pa rin pa kuryente. Lahat nakaasa sa mga generator bilang source nila ng kuryente sa ngayon. Evan, considered isolated pa rin ba ang Dinalungan o hindi na? Popword sa ngayon, hindi na dahil nadaanan na siya. May way na, nadaanan na natin kanina yung sa may coastal area. Dahil nga kahapon, wala talagang sasakyan. Kahit nga yung mga taong naglalakad, pinagbabawal makadaan dahil unang-unang matataas pa yung alon kahapon, saka hindi pa talaga safe yung daraanan. Pero kanina, nadaanan na natin yung coastal road na iyan, pero medyo rocky pa rin. Talagang dahan-dahan ka dahil yung daan hindi pantay-pantay at talagang maraming bato na talagang madadaanan at talagang tatalbog ka
doon sa daanan na iyan. Ivan, anong paalala ng local government? Dahil there are also reports na papasok daw muli itong si Uwan sa PAR. Sa ngayon, Denise, no, ang priority ngayon ng local government is i-check, i-assess yung mga naging damage niya nitong Typhoon Uwan, dahil hanggang ngayon inaayos pa rin, sinicheck pa rin ng PDRMO kung hanggang saan, to what extent yung mga nasirang ari-arian at yung mga nasirang daanan, no? Kasi marami talaga tayong nakita kanina, nagtumbahan yung mga puno, pati nga yung mga poste ng kuryente. Kaya naman karamihan ng lugar nito, walang okay, ito, hinangin tayo doon. Okay, so wala pa rin na source ng kuryente, and dahil nga marami nagtumbahan, no, and yung signal medyo pahirapan din talaga kasi according nga doon sa isang natin nakausap, 3 araw na raw silang walang kuryente, walang signal. Kaya daw kahit paano kung mag-charge man daw sila, wala rin daw sense kasi hindi rin naman daw sila makapag-communicate sa kanilang mga mahal sa buhay. Denise? Oo. Pero Ivan, last lang, mabilis lang. Maintained pa rin ba yung declaration nila na 0 casualties daw ang Aurora? Tama ka dyan, Pops Lord, no? Hanggang sa kanina, latest update sa atin ng PDRMO, wala pa rin daw, wala pa rin casualty na kanilang naitatala, no, so far, no? Pero yung mga nasugatan, we're still waiting kung gaano karami yung update nila dyan, dahil hanggang sa ngayon, nagagather pa rin sila ng data dahil nga nagkaroon nga ng isolation, lalo na dito sa Dinalungan, kung saan nga naglandfall yung Typhoon Uwan. So far, we're waiting yung update kung yung final numbers. Pero ang sa ngayon, meron pa rin mga kapatid nating mga nasa evacuation center dahil sila yung mga displaced family na nawalan ng bahay at yun nga, naghahanapan ng mga relocation site para naman doon sila mamalagi at hindi na muna tamaan ng mga susunod na bagyo. Alright. Ingat pa rin kayo dyan at maraming salamat. Evan Tarinque, ang ating mobile journalist sa Dinalungan, Aurora Province.